Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga ginigiliw kong mga kapatid at sa ating mga minamahal na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Magpatuloy na tayo. Pag-usapan natin, consequences of disloyalty. Ang mangyayari kung ikaw ay hindi tapat. Okay? Pagpatuloy na natin. Sa Mateo 24:13, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Nakikita na natin sa ating sarili na tayo nga ay tapat. Okay? Now, so sa Mateo 28:20, ang sabi ng Panginoong Jesucristo rito, Ituro ninyo sa lahat ng tao na sumunod sa aking mga inuutos. So, kailangan tayo ay tapat sa ating Panginoong Jesucristo at manatiling tapat sa kanyang mga inuutos. Sa pamamagitan nun, kung tayo ay tapat sa kanya, tapat tayo sa kanyang salita, maliligtas tayo. So, yun yung yun ang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, itong loyalty ay pwede nating i-apply sa ating pamumuhay ngayon. Yung nangyayari sa ating sanlibutan. Okay? Pagpatuloy natin. Sa Luke chapter 16 verse 10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Amen? Okay, kung tapat tayo kay Kristo Jesus, tayo ay mapagkakatiwalaan. Kung tapat tayo sa kanyang mga salita, tayo ay mapagkakatiwalaan. Kahit sa maliit na bagay, tulad nito, ito. Ikaw ay din ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ano yung malaking bagay? Yung buhay na walang hanggan. Okay? Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kung ang isang tao ay nagnanakaw ng maliit na bagay, kaya niyang magnakaw ng malaking bagay. Ayan, nangyayari sa gobyerno natin yan, no? Nag-uumpisa sa maliit, then pagdating sa malaking bagay na, no? Halimbawa, nasa mababang posisyon, nagnanakaw na siya doon. Pag tumaas na yung kanyang posisyon, yun yung sinasabi dyan, no? Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Okay? So, bakit? Bakit na nagkakaganon? Kasi hindi sila tapat. Okay? Hindi sila tapat sa salita ni Kristo Jesus. Hindi rin sila tapat sa mga batas ng ating bansa. Kaya merong mandaraya. Okay? Pagpatuloy natin. Ito na. Sa Romans 13 verse 1. Paulit-ulit nating tinatalakay ito, pero nasa iba't ibang anggulo ang pagtalakay natin. So, ang pinag-uusapan natin ay katapatan. Okay? Pupunta tayo ngayon sa pamumuhay natin sa mundong ito, na kung saan meron tayong gobyerno. Okay? Sabi niya sa Romans chapter 13 verse 1, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. Kung ikaw ay tapat sa Diyos, dapat tapat ka doon sa mga pinuno na inilagay niya. Okay? Kung ikaw ay tapat, ikaw ay sumusunod doon sa mga pinunong kanyang inilagay. Okay? At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamalang umiiral. Ngayon,
Sabi ng ating Panginoon Diyos, siya ang naglagay ng pamahalaan. Siya rin ang naglagay ng mga pinuno. Ang mga pinuno ay gumawa ng mga batas. Kung ganon, dapat tapat din tayo, loyal din tayo doon sa mga batas na yan. Okay? Sapagkat wala namang batas na ginawa nasa ikakapahamak ng mga tao, kundi yung mga batas na yon na ginawa para sa kabutihan ng tao. Halimbawa, yung batas tungkol sa senior citizen. Ayan. Di ba? Sino yung makikinabang ngayon doon? Yun ay batas para sa ikakabuti ng mga senior citizen. Okay, meron ding batas tungkol sa sa libreng college. Okay. Sino ngayon ang makikinabang doon sa batas na libre ng college? Yung mga kabataan na gustong mag-aral. So, yun yung run. So, ibig sabihin, dapat tayo ay tapat sa mga pinuno at tapat tayo dun sa mga batas na kanilang ginawa. Sapagkat sila yung mga pinuno na inilagay ng Diyos para mamahala sa pamahalaang yun. Okay? Kasi ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So, ibig sabihin, pagpatuloy natin, so yung mga pinuno ay inilagay upang mamahala. Bakit? Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikakabuti mo. So, para sa ating kabutihan. Kung sila'y gumawa ng batas, yung batas na yun ay para sa ating kapakanan, para sa ating kabutihan. Kaya, dapat lang, kung tayo'y tapat sa ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, na kung saan kung tapat tayo sa Kanya, tapat tayo sa Kanyang mga salita, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Kapag ikaw ay ligtas na, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, i-reflect natin sa tunay na buhay natin, na kung saan tayo ay nabubuhay sa mundong ito na meron tayong gobyerno. Na ang gobyerno na yon ay inilagay ng Diyos. Na ang bawat pinuno na namamahala sa gobyerno na yun ay inilagay ng Diyos. At ang bawat pinuno ay gumawa ng batas para sa ating kabutihan. Okay? Pagpatuloy natin. Kaya nga, ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Bakit ka nakakagawa ng masama? Labag doon sa batas. Sapagkat hindi ka tapat. Hindi ka tapat doon sa mga batas na yan. Na kung saan kung ikaw ay magiging tapat, ikaw ay magiging para sa ikakabuti mo yun. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Romans 13:4, ngunit kung gumagawa ka ng masama, dahil gumagawa ka ng masama, dahil hindi ka tapat doon sa mga inilatag o mga batas na ginawa ng mga pinuno. So, ang mangyayari sa iyo, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y may lingkod ng Diyos na magparusa sa mga gumagawa ng masama. Okay? Sana naunawan natin yun. Okay, ito yung paborito ng bawat kawani ng gobyerno. Okay? Pledge of loyalty. Ito, paborito ko ito nung ako ay corps commander ng isang city way back 1980 and 81. Okay?
ikuan nga natin ito maigi. So, kasi ang paksa natin, katapatan. No consequences of disloyalty, katapatan. Kay Kristo, ang manatiling tapat sa Kanya, hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ngayon, pag-aralan natin itong pledge of loyalty. Sabi niya rito, if you work for a man, in heaven's name, work for him. Speak well of him and stand by the institution he represents. So, halimbawa, if you work for Jesus in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. So, kung ikaw ay lingkod ni Kristo Jesus, ikaw ay magsasalita tungkol sa Kanya. Ikaw ay magsasalita tungkol sa Kanyang mga inuutos. Ngayon, pupunta tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. If you work for a man, ibig sabihin, kung ikaw ay pinuno ng pamahalaan, bakit ka nagse-serve? Bakit ka ikaw ay naging servant? Servant ka ng mga tao. Kasi sila yung naghalal sa'yo. So, sabi niya, kung ikaw ay pinuno, and then, gumawa ka para sa kabutihan ng mga mamamayan sa ngalan ng Diyos. Work for Him. Ibig sabihin, ikaw ay magtrabaho para sa kabutihan ng mamamayan. Ikaw ay manindigan sa mamamayan. At bawat batas para sa mamamayan ay pairalin mo, ipagtanggol mo sila sa pamamagitan ng batas. Okay? Remember, an ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. So, ibig sabihin, sa bawat katapatan na ginagawa mo, no? Na ikaw ay sumusunod sa mga batas ng gobyerno sa ating mga pinuno, yun ay isang paraan para ikaw ay magiging safe. Yan ang cleverness. Safe ka kapag ikaw ay sumusunod sa batas, kapag ikaw ay sumusunod sa mga pinuno. At higit sa lahat, ikaw ay safe kung talagang ikaw ay naglilingkod sa mga mamamayan, sa karamihan. Now, ngayon, kung ikaw ay parte ng gobyerno, meron kang nakikita, no? Na hindi ka nais-nais. Sabi niya dito, if you must grow, condemn, and eternally find fault. Halimbawa, ikaw ay merong hindi nakikitang o masamang nakikita sa loob ng gobyerno, then, if you must grow, condemn and eternally find fault, ibig sabihin, hindi yung salita ka ng salita, pinaparatangan mo, yung tao na yun, wala ka namang ebidensya. Yan yung tinatawag na eternally find fault. Kailangan meron kang ebidensya bago ka magsalita laban sa pinuno o sa loob ng gobyerno. No? So, kailangan meron kang ebidensya. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pag ang isang kapatid ay nagkasala, dalhin mo siya sa 2 o 3 tao at doon niya ididepensa yung kanyang sarili na siya ay walang kasalanan. Pero kung nakita na meron ng kasalanan, sabi ni Kristo, dali mo siya sa iglesia. Ganon. So, ibig sabihin, merong proseso. Kung ikaw ay nagsasalita laban sa isang pinuno o laban sa kawani ng gobyerno,
kailangan meron kang ilalatag na ebidensya. Yun yung tinatawag na eternally fine fault. Okay? Why not? Resign your position. And where you are in the outside, down to your part of this institution. Do not condemn it. No? Bakit mo condemn kasi yung tao? Wala ka namang ebidensya. Ngayon, ganon ang nangyayari sa atin ngayon. No? Kinokondemn nila yung namumuno na wala naman silang ebidensya. Ano mangyayari sa kanila ngayon? Sabi niya, do not condemn it. Why? Because you don't have the evidences. If you do, the first high wind that comes along will blow you away, and probably you will never know why. Anong ibig sabihin yan? Abay, ikaw ay katakot-takot na kasong ipinail sa iyo ngayon. Kasi kung ano-ano yung pinagsasalita mo, you're condemning people without proof or evidences na inyong inilatag. Ano mangyayari sa ngayon? If you do, the first high wind that comes along will blow you away, and probably you will never know why. So, yun. Okay? So, anong nararanasan? No? Nakikita natin ngayon. Ano yung nararanasan nila? Kasi, when they speak against those people without any evidences, you will be blown away. Okay? That is loyalty. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 6 verse 1, kung ikaw ay nasa katotohanan, kung ikaw ay spiritual na tao, ituwid mo ang isang kapatid mo na nahuhulog sa kasalanan. Ngunit, bago mo gagawin yun, tignan mo muna yung sarili mo. Baka ikaw naman ay punong-puno ng kasalanan. No? Huwag kang do not correct a certain person. Kung ikaw naman ay gawain mo yun, how can you correct? How can you correct a thief? How can you correct a thief wherein you are the one, ikaw pala ay magnanakaw din? Hindi pwede yun. That is the message of Paul, Galatians chapter 6 verse 1. So kailangan, wala kang ginagawa. You're condemning people, you condemn it, but actually, ikaw naman pala ay maraming kasalanan na nagawa. So, yan yung tinatawag na pledge of loyalty. Okay? So, at least alam na natin yung anong ibig sabihin ng pledge of loyalty. Okay? Na kung saan, ang summary nito, kung tayo ay nagwo-work sa isang tao, sa ngalan ng Diyos, work for Him, speak well of Him, and stand by the institution He represents. Okay? Now, if you must grow, condemn, and eternally find fault, halimbawa, nakita mo na may masamang hindi magandang nangyayari sa loob ng pamahalaan, ipakita mo yung ebidensya mo. Hindi yung you're just condemning people. No? Para ikaw ay ikaw ay mapapansin. Okay? Pag ginawa natin kasi yun, tama yung huli niya. If you do, the first high wind that comes along will blow you away. And probably you will never know why. Okay? So, dito, ang natin dito, kung tayo ay tapat sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Panginoong Diyos,
Tapat tayo dapat dun sa kanilang mga salita. Sa pamamagitan nun ay magkakaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon, kung hindi tayo tapat doon sa mga batas ng ating gobyerno, hindi tayo tapat doon. Kaya nga sabi dito, no, ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Amen. Amen. And God bless us all. Amen. Amen.